Hey, what's up guys? How's our DIY hobby? How's it going? In this video, it's gonna be the first time for me to speak in Filipino language, the Tagalog, and I'm gonna try to make the subtitle in English so you still can able to understand it. So let me start the Filipino language now and let's dive to that. All right. So ang pag-uusapan natin dito sa video na to ay tungkol sa ating DIY amplifier build, yung maximum output power. Kasi ba naman, yun na lang yung parang gusto natin sa mga DIY natin eh. Kaya nga tayo nagdi-DIY eh, do it yourself. Ibig sabihin, pag DIY, ikaw na yung nag-modify ng circuit, nag-design ng PCB, nag-populate o nag-assemble, nag-test hanggang sa pag-testing mo ng maximum output power. Kasi yung maximum output power, parang iyon na lang yung pinaka-holy grail natin. Malaman natin kung gaano kalakas talaga yung amplifier natin at parang ine-equate natin yung maximum power output na kayang i-deliver ng ating DIY power amplifier. Iyon na yung high fidelity. Parang the higher the output power, yun na yung the higher the fidelity. Which is, to me, even though I'm a DIYer, ay hindi po tama yon. So yung nag-request, ano naman daw yung pwede kong i-share tungkol naman sa kaalaman tungkol dun sa DIY maximum output power. Alright guys, simulan natin kung ano yung reference natin sa pagkuha ng maximum power output ng ating mga DIY power amplifier. At minsan nakikita ko yung FTC or FTC testing. Gusto kong linawin yan, at gusto ko rin itama na pag ginamit natin yung FTC, yung Federal Trade Commission ng United States, napakalawak yan. Parang federal kasi, lahat ng states ay hawak niya. I mean, saklaw niya. Parang Federal Bureau of Investigation, parang ganon. So, sa akin lang naman, mas maganda kung i-specify natin yung clause o title at saka part kung saan banda sa FTC. So, pag sinabi natin yung maximum power output ng ating amplifier at ang reference natin ay FTC, maaari natin sabihin FTC Title 16 Part 432. Yan po yung amplifier rule at sinasabi na yung claiming the output power of an amplifier in the home entertainment. Take note of the word home entertainment. At ginawa iyan para dun sa mga consumer para malaman nila kung ano nga ba yung binabayaran nila dahil sa mga marketing label ng mga manufacturers gaya ng peak power, music power. Diyan sa atin dito sa Pilipinas, nagkalat noon dati ng PMPO, yung peak music power output, which is eventually wala na yung mga ganyan dahil hindi na nila maipoprove kung ano ibig sabihin ng PMPO. Ituloy natin kung ano nga ba yung FTC Title 16 Part 432. At yung mga nakikita ko naman, tama naman yung mga ginagawa. Ang problema nga lang ay wala yung tinatawag na precondition. At ano yung precondition? Kung baga, ang ginagawa ng ating mga ka-DIYers ay pagsalpak nila yung amplifier, talagang excited na malaman kung ano yung maximum power output. Sige, banat ang equipment, input, signal generator, and then the dummy load, and then crank the volume to its maximum power output. Okay lang yan, excited tayo eh. Pero wag naman sanang sabihin na at that time ay ito na yung kaya ng ating amplifier. Pag ginamit natin yung FTC, again, that is a Title 16 Part 432, ay mayroon ding condition na
precondition. Sa ibang usapan yung precondition na yan pwede nating ihawig doon sa foreplay. Mahaba-habang usapan yan, mas mahaba. Ganito na lang, buena mano sa Espanyol o kaya break-in. So meron tayong bagong motor, bagong kotse, kailangan natin ng break-in. At doon sa amplifier naman natin, DIY amplifier build, kailangan natin i-precondition. At yung precondition na yan, according to FTC, ay kailangan natin ibabad o isok test ang ating DIY made power amplifier for about 60 minutes, 1 hour. Ibababad natin yung power amplifier ng 60 minutes. Tapos, pagkatapos niyan, kailangan natin yung output power niyan ay dati is 1/3 of the maximum power. So, kung mayroon tayong 100 watt, maaari natin patugtugin ng isang oras, 30 to 35 watts. Pagkatapos niyan, saka natin sukatin kung ano yung maximum power output ng ating DIY made power amplifier. Doon lang saka natin masasabi na, wow, ito yung kaya ng aking DIY made power amplifier. Medyo mahaba-habang usapan to, kaya inom muna tayo. Yan, bago tayo pumunta doon sa setup ay gusto ko ring itama, kung pwede lang, na pag kinuha natin yung output power ng ating amplifier, dahil uminit na to, yung mga heatsink natin uminit na, pati yung resistive load natin na ginagamit natin, yung dummy load na tinatawag natin, 8 ohms, 4 ohms, or 3 ohms, uminit na yon, umiinit din yon. So, ang ginagawa ng iba, hindi na sinusukat kung ano na yung resistance doon sa dummy load. Ine-expect na lang na pag ito ay 8 ohms, siguro 8.2 ohms noong malamig pa, pero pag uminit na yan, iba nang usapan yan. Iba yung umiinit na nag-iiba yung karakteristik. Kaya kapag gusto natin malaman kung ano talaga yung real world resistance kapag uminit na yung dummy load, siguro yan yung lugar ng kanyang aso. Bago lang kasi ako dito, hindi ko alam. Pero anyway, i-stop ko muna. Pag-usapan naman natin ngayon yung setup at saka yung equipment. Ni-specify ko lagi yung DIY kasi yun yung point ng nag-request sa akin. So kailangan natin dito yung signal generator. Kailangan natin dito ang distortion meter. Yan, medyo kulang sa atin na sa ating mga DIY bands, wala tayong distortion meter. Pero it's okay. Kailangan lang natin kung meron tayong oscilloscope, okay na iyon. So ang ginagawa natin dyan ay pwede naman natin kunin yung maximum output power kung malamig-lamig pa yung ating amplifier, pero hindi yan yung totoong maximum power output. So for example, pag meron na tayong setup ng ganito, ang ginagawa natin ay ini-increase natin yung input signal o yung amplitude habang minomonitor natin yung distortion meter. Ang goal natin dito, which is either 1% distortion o kaya 10% distortion. Kunin natin yung dalawa na yan. Okay? So, i-adjust natin yung amplitude ng input ng ating amplifier. Again, both channel driven, yung left and right ay gumagana, at i-monitor natin kung hanggang kailan nagkakaroon ng 1% distortion. Basahin natin doon sa True RMS multimeter kung ano yung output ng left channel, take note natin, at saka yung right channel. 1% distortion. Sige, i-increase natin yung amplitude ng signal generator. Pagkatapos, basahin natin yung 10% distortion. Take note natin sa ating notes. Then, close the power amplifier. Well, at this condition, pwede nating i-measure yung resistance, the real world resistance ng ating dummy load plus cable doon sa tanggalin natin yung
wires doon sa speaker terminal, and then doon natin i-measure. Alright, for the left and right dummy load. So pagkatapos natin makuha yung voltage swing at let's say 1% o kaya 10%, pwede natin i-compute ito sa pamamagitan ng power formula, yung tinatawag nating E squared divided by R. So yung E is yung voltage swing doon sa dummy load. That is in volts RMS multiplied by itself and divided by the resistance of the dummy load. Kaya yung importante na malaman natin talaga kung ano yung resistance ng dummy load at the time of checking, kasama na nga yung cable, at dahil yan ay may tolerance, pabago-bago yan, affected by the temperature. Ibabad natin yan, isock test natin yan ng 60 minutes or 1 hour. Pagkatapos niyan ay gawin uli natin yung ginawa natin na kunin natin yung maximum power output ng ating amplifier sa mas maganda sa 1% at saka sa 10%. Paano naman kung wala tayong distortion meter? So ang ginagawa na lang natin ay approximation doon sa may oscilloscope signal, at kung ito ay class AB, madali talagang i-estimate kung ano yung parang 10% distortion. Yung ginagawa na lang natin ay at the point of clipping. Pag nag-clip na yung signal, ng sine wave signal, doon na yung kinukuha nating point of clipping, parang analogy ng maybe 8 to 14% distortion, which is acceptable kasi wala namang distortion meter talaga. In terms of class D, medyo mahirap to kasi anywhere kasi nagkakaroon ng mga artifacts. Yung tinatawag kong artifacts, may signal ka ng ganyan, pero may mga distortion either on the bottom, at the top, or on the side. At minsan ay di natin alam kung ano talaga yung effect ng artifacts na yan. And then, ang tamang pag-specify talaga ng power ay pagkatapos ng precondition, ay sabihin natin na pag-clean-name natin na yung DIY power amplifier natin ay maaari nating sabihin na ang output power ay maximum 12.5 watt per channel at 1 kilohertz, 10% distortion. Pwede rin sabihin 12.5 watt of power per channel at 1 kilohertz, approximately 10% distortion. Or we can say 10 watts per channel at 1 kilohertz, 1% distortion. Iyan, napakalinaw po yan. So, okay na ba tayo dyan sa pagkuha ng totoong maximum power output na kayang i-deliver ng ating DIY-made power amplifier? Pero mga ka-DIY, wag naman sana na yung power output na lang yung pinaka-center natin. I-measure din natin yung total characteristic ng ating DIY-made power amplifier. Kung mayroon tayong mga equipment o makikisuyo tayo sa mga kaibigan nating mga equipment, at malaman din natin yung tinatawag na mga ibang parameters na gaya halimbawa ng power bandwidth, signal to noise, stereo separation or crosstalk, pa ba yung distortion, very important. We got also sensitivity and so on and so forth. No, marami ng mga ka-DIY natin na mayroong mga equipment na kayang i-measure ito. Yan yung mga total characteristic ng ating DIY-made power amplifier. At kapag malaman natin yan, makikita natin kung tama nga ba ang ating design, tama nga ba ang ating assemblies, cabling, yung mga position ng mga wires. Ayun, na-mention ko na rin yung tinatawag na IPC610 na yun yung standard for interconnecting of electronics assemblies. Na-mention ko na yan sa mga ibang video ko. At doon mo talaga malalaman kung yung DIY-made power amplifiers ay may kalidad ba
o kailangan i-modify, kailangan buting-tingin uli para mas maganda. Well, those are the kinds of things that really need to see na hindi lang yung maximum power output. Na tingnan natin yung overall performance ng ating DIY-made power amplifier. Salamat nga pala doon sa ka-DIYers ko na nagtanong kung paano nga ba ang tamang pagkuha ng maximum power output ng ating amplifier. And then, salamat at naging landed ako dito sa paggawa ng video. At kung meron kayong mga katanungan, just let me know on the comment below. O nga pala, kung gusto niyo yung mga content ng video na to, lalong-lalo na sa mga tutorial about power amplifier, circuit and circuit designs, firmware design, including some mechanicals. Baka gusto nyong suportahan ang aming project na DR100 Concept Project. Subscribe to my channel. Click the notification bell para pag nagkaroon ako ng panibagong video ay ma-alert kayo. At share this video to our DIY friends, which is, I think, it's good. Paki-like na rin yung video na to at pati na rin yung mga ibang video ko. At yung mga support na yan, subscription, ring the notification bell, at saka sharing, pati na yung like. Napakalaking tulong sa akin yan, pati na rin yung aking mga kaibigan na nag-develop ng DR100 Quad concept, which is the DIY learning that we are publishing right now. Salamat po sa lahat. Once again, it's Ferdinand Dandy here. Bye for now, and see you in the next video.